Philippines daw po yung kauna-unahang bansa na nag-declare ng national energy emergency. And also, can we get the reaction of the palace on the looming rotational brownouts and declining electricity supply? Bukod sa mataas na presyo ng langis, tag-init na rin po kasi at may mga ginagawa na po ba yung gobyerno para sa nagbabatang krisis, hindi lang sa langis kundi sa kuryente? Yung unang tanong, ano yung unang tanong? Yung Pilipinas yung first. Okay. So, kung tayo po ang kauna-unahan nag-declare ng state of energy emergency, yan lamang po ay nagpapatunay na ang pamahalang ito ay hindi po nagbabagal sa kanilang pagkilos. Ibig sabihin po, itong energy emergency na inihayag ng Pangulo ay para po maibsan, para po mapigil na magkaroon ng krisis dito sa ating bansa. So, inuuna na po natin lahat bago pa man tayo humantong sa hindi magandang sitwasyon sa ating bansa, dulot nitong krisis sa Middle East. At doon sa, okay? Yung sa krisis sa kuryente, ma'am. Yes, oo. Kaninang umaga po ay nakausap po mismo natin si Secretary Sharon Garin at ito po ang kanya naging pahayag. And I quote, "We issued department guidelines to allow electricity from cheaper fuel, generate more sources like coal and renewable energy. ERC has now suspended the electricity market so we can have more coal, renewable energy, and even Malampaya generated power. We are assisting renewable energy developers to complete their projects ahead of schedule. Around 500 megawatts na done na, according to Secretary Garin. Another 500 were working in progress pa. All that and more para mabawasan ang posibleng itaas ng presyo. As to islands, we're planning to get diesel for Napocor. Hopefully, it will be cheaper but lower grade oil para iwasan ang blackout sa mga isla. Siyempre po, mas maganda rin po ang mga solar companies ay makakomply sa kanilang mga obligasyon para makatulong din po.